Ang salitang Kristiyano ay nangangahulugan na alagad ni Kristo. Ang alagad ni Kristo ay tagasunod ni Kristo. Kung ang isang tao ay nagsasabing siya ay Kristiyano, ito ay nangangahulugan na siya ay naniniwala at nakikinig ng mga salita ni Kristo. Marami nagsasabing sila ay mga Kristiyano, ngunit hindi naman naniniwala sa Biblia at sa mga salita ni Kristo. Ito ay hindi ayon sa itinuturo ni Kristo. Nung nandito pa sa lupa ang Panginoong Jesus, ay winika niya sa tala sa Biblia sa 1:8 talatang 47, ganito po ang ating mababasa. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Maliwanag ayon mismo kay Kristo, kung tayo ay mula sa Diyos, ay nararapat lamang na nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos. Hindi maaaring sabihin ng isang tao na siya'y naniniwala sa Diyos, subalit hindi naman siya nakikinig at naniniwala sa mga salita ng Diyos. Kung hindi tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos, ang sabi ni Kristo sa ating binasang talata sa Biblia, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Sino po ba ang mga kausap ni Kristo sa talatang ating binasa? Sila ba ay naniniwala sa Diyos? Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Bago dumating ang talatang binasa natin sa 1:8-47, basahin po natin ang talatang 41 na nauna dito. Ang sabi po, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Yan po ang sinabi ni Jesus. Ano ang sagot nila? Sinabi nila sa kanya, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid. Meron kaming isang ama, ang Diyos. Naniniwala po ba sila sa Diyos? Opo. Sila ay may paniniwala sa Diyos na gaya ng marami sa atin. Katunayan na sabi nila kay Kristo, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid. Meron kaming isang ama, ang Diyos. Hindi lamang sila basta naniniwala sa Diyos, kundi kanila ring pinaniniwalaan na ang Diyos ang kanilang ama. Subalit ano ang naging problema? At sinabi sa kanila ni Kristo na sila ay hindi sa Diyos. Gaya ng nabasa natin kanina sa 8:47, ay hindi sila nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit sinabi sa kanila ni Jesus na sila'y hindi mula sa Diyos. Dito ay nakikita natin na hindi sapat na isang tao ay may paniniwala sa Diyos at sinasabi lamang ng kanyang bibig na siya'y naniniwala sa Diyos. Ang mahalaga ay nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos. Ituloy natin ang pagbasa sa pangyayaring ito na natala sa Biblia. Sa 1:8-42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako, sapagkat ako'y nagmula sa Diyos, at ngayon ay naririto ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Ang mga naging kausap ni Jesus sa tagpong ito sa Biblia na ating binasa ay hindi naniniwala kay Kristo. Dahil sabi mismo ni Kristo ay kung talagang ang Diyos ang kanilang ama, ay dapat sana ay inibig nila si Jesus dahil si Jesus ay nagmula sa Diyos. Hindi nila maintindihan ang mga sinasabi ni Kristo. Bakit? Dahil hindi nila matanggap ang kanyang mga salita. Mahalaga na hindi lamang natin sinasabi na tayo ay may paniniwala sa Diyos. Kailangan ng tao ay dapat tanggapin ang mga salita ni Kristo o ang mga salita ng Diyos. Kailangan ng tao ay dapat makinig sa mga salita ng Diyos. Ang mga taong kausap ni Kristo, bagamat sinasabi nilang ang Diyos ang kanilang ama, ay hindi umiibig kay Kristo. Dahil sabi ni Kristo, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako. Maaaring sinasabi naman natin na iniibig natin si Kristo. Maaaring sinasabi natin na I love you Jesus, I love you Lord. Sapat na ba na sabihin lamang natin na I love you o mahal kita, Jesus? Sino ba ang totoong umiibig kay Jesus? Sang-ayon sa ibang talata sa Biblia, dito pa sa 1:14, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita.
At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sino po ba ang nagmamahal o umiibig kay Kristo? Sang-ayon sa binasa natin talata, ang sabi ni Jesus, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Ang hindi daw nagmamahal ay hindi tumutupad. Sa makatuwid, ang nagmamahal kay Kristo ay tumutupad ng mga salita ni Kristo. Naniniwala ka ba sa salita ni Kristo? Kung hindi ka naniniwala sa mga salita ni Kristo, paano mo ito matutupad? Nakikinig ka ba ng mga salita ni Kristo? Kung hindi ka nakikinig ng mga salita ni Kristo, ay paano mo ito mapapaniwalaan? At ano ang iyong tutuparin ng mga salita ni Kristo kung wala ka namang napapakinggan? Kaya nga mahalaga sa tao ay ang nakikinig ng mga salita ni Kristo o ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ang tama at tunay na paniniwala o pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng mga salita ni Kristo. Sabi nga sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 10, talatang 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Saan po ba raw nanggagaling ang pananampalataya? Ang sabi ng talata, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig ng ano? Ang sabi, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Balikan natin ang ating pag-aaral sa 1:8:39 hanggang 47 doon sa pag-uusap ng Panginoong Hesukristo sa mga tao nung siya'y nandito pa sa lupa. Nakita natin kanina na ang mga kausap ni Kristo ay naniniwalang sila ay may amang Diyos. Dahil ang sabi nila, merong kaming isang ama, ang Diyos. Ngunit ano naman ang sabi sa kanila ni Jesus kung sino talaga ang kanilang ama? Kung tutuloy natin ang basa sa 1:8:44, ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino po ba ang dyablo? Yan po ang tinatawag na Satanas. Masakit na salita, ngunit binitiwan yan ng Panginoong Jesus sa mga kausap niya na mga nagsasabi na ang ama nila ay ang Diyos. Ang sabi nila, merong kaming isang ama, ang Diyos. Subalit ang sabi naman sa kanila ni Jesus, kayo'y mula sa inyong amang dyablo. Masakit na salita, subalit yan po ang katotohanan. Yan po mismo ang mga salita ni Jesus na binitiwan niya para doon sa mga kausap. Maliwanag na hindi dahil sa sinasabi ng tao na ama niya ang Diyos, ay nasa panig na nga siya ng Diyos. Upang ang isang tao ay maging sa Diyos, ay nararapat na pakinggan niya at sundin niya ang mga salita ng Diyos. Ikaw ba, kaibigan, naniniwala ka ba sa mga salita ng Diyos? Pinakikinggan mo ba ang mga salita ng Diyos? Sinusunod mo ba ang mga salita ng Diyos? Naway magpatuloy ka sa pag-aaral ng Biblia, sapagkat sa Biblia nakasulat ang mga tunay na mga salita ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos.